Nagdanan nagkaroon ako ng Python code nga akong gihimo para sa problem set nga the unforgiving coin change problem gamit ang dynamic programming. So ang tumo sa atong program mao ang pagpangita sa pinakagamay nga gidaghanon sa coins nga kinahanglan aron mabuo ang usa ka target amount kung dili gyud mahimo ang amount gamit ang available nga coins, ang program mobalik og -1. Atong tan-awon ang code ug ato kining isa-isahon aron mas masabtan kung unsang gibuhat ug unsa ang gibuhat sa matag linya. So as you can see, naa na tay gi-prepare nga code diri and then ato na silang isa-isahon o explain nganong ingana ang atong outcome code. So first, unang nga linya dinhi naghimo ko og usa ka function nga gitawag og min coins as you can see. Ang function adunay duha ka parameters which is ang una is coins nga nagrepresent sa listahan sa available nga coin denominations. So sa atong program ang coins kay ang kay na ay 1, 4 or 5. So ang ikaduha ang amount nga mao ang target amount nga gusto nato mabuo. So naa dira ang amount nga 8. So ang trabaho ani sa function is mao ni ang pagpangita sa minimum number of coins nga aron mahimo ang amount nga 8. So sa next nga linya is sa line 3 is dinhi naghimo og usa ka list nga gitawag og DP nga nagpasabot og dynamic programming table. Kini nga table magtipig sa pinakagamay nga number of coins lang sa matag amount. Ginagamit nato ang float or in INF pasabot infinite. Ngano man infinite ang gigamit? Kay sa pagsugod, wala pa ta kabalo kung pila ka coins ang kinahanglan sa matag amount. Pananglitan kung ang amount kay 8, ang table mahimong, for example, natay index nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ang value is literal na infinite like doon sa 4. Meaning, tanan nga amount, wala pa tayo answer. So next is base case ta diri sa line of 5. Na kini gitawag nato og base case function. Ang kay 0, naman kinahanglan na gamiton nga coin. Sa ang minimum coins para sa amount nga 0 kay 0. So, human ini ang table mahimong na sa index 0 na ay value nga 0. Kini mao ay sinugdanan sa atong dynamic program solution. So, sa next line is outer loop. Muna ang for I in range. Kini nga loop moagi gikan sa amount nga 1 hangtod sa 8. Meaning, usawsahon niya ang program matag amount. Una, ang amount nga 1, amount nga 2, hangtod sa maabot sa 8. Sa matag amount, pangitaon sa program kung unsa ang pinakagamay nga number of coins. So next is for coin in coins which is sa line 9. Kini loop ni siya nga tanan available nga coins. So sa atong example is naatay coin nga 1, coin nga 4, coin nga 5. So meaning matag amount ana sulayan sa program ang tanan coin which is coin 1, coin 4. But then if natay coin. But then if coin is less than equals I. So kini ang condition nga nag-check kung pwede ba gamiton ang current coin. Pananglitan kung ang amount kay 3 ug ang coin kay 4, dili pa pwede gamiton ang coin 4 kay mas dako man kaysa sa amount. Pan kung ang amount kay 5 o ang coin kay 4, pwede na siya gamiton tungkol kay ang mas gamay kaysa amount mao nga condition na maglikay sa paggamit og coin nga dili pa angay gamiton. So ang sa pinaka-important nga line is ang kini ang 11 which is kini nga linya is mao ni ang nagparan sa dynamic programming. So atong sabton kini so ang DP ay mao ang current o daan nga answer sa current amount. Samtang ang
Samtang ang DPI which is kini is nagpasabot nga kuhaon nato ang minimum number of coins sa nabilin nga amount. Unya idugang ang usa ka current nga coin. Man-ana gigamit ang nga function aron ikumpara ang duha ka answer. Kung ang bag-ong answer mas gamay, mao ang i-save sa DP table. Kung dili, ibilin ang daan nga answer. Sa matag update, ang DP table mas mahimong sakto o mas maayo ang solusyon. Mao kini ang hinungdan nganong gitawag kini nga dynamic programming. Kay gitapadan niya ang previous answer og gigamit kini aron mas dali og mas husto ang pag-compute sa sunod nga amount. So, sa next is 13 is i-check naay checking og ang possible solution nga mahitabo dira. Dinhi i-check niya sa program kung adunay solution kung infinity gihapon ang value sa target amount nagpasabot kini nga walay combination sa available nga mahimo sa amount. Kumbaga ang function mobalik og -1. So kini nagpasabot nga impossible ang solusyon. So kay kung adunay solusyon mo modayon ang function ani nga linya which is ang return DP amount. Dinhi ibalik sa function ang minimum number of coins nga nakita sa dynamic programming. Kini mao ang final answer sa atong program. So, sa main program, human sa function na ata sa main program karon which is dinhi gi-define nato ang available nga coins mini ang mahimo lang nga gamiton sa program kay ang coin 1, 4 ug 5. So, sunod is amount of faith. Kini mao ang target amount nga gusto nato mabuo. So, sa printing outputs, as you can see, kini adiri ang part is magpakita na ang atong input o ang output mahimong coin 1, 4, 5 amount 8 aron makita sa user kung unsang values ang ginagamit sa program. So, the next, which is ang print minimum coins, min coins, coins amount, which is tawagon niya ang function, which is mao ni. Tawagon na niya kana ka function in order to execute sa the rest nga code. Tawagon niya ang main function. So, dinhi tawagon niya ang main, as you can see, means coins function. Ang function mo compute niya yun og dynamic programming human sa computation. So, ang output mahimong minimum coins 2. So, hanag tuman kay ang pinakamaayong combination mao ang 4 plus 4 equals 8. So, duha lang siya ka coin which is ang maka 4 so 2 coins na siya. Kung greedy man atong ginagamit ang gamiton gud kay mahimo niyang answer kay 1 mahimong answer ana is 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. So, saka naay duha ka 4 coins. So, mas makita nato nga ang dynamic programming mas maayo kay nakita siya sa optimal solution. So, that's it guys.